tayo ng ating topic ngayon. Okay? Pag-usapan naman natin to. Masyado kayong nag-enjoy. Masyado tayong nag-enjoy. Di ba? Marami pa yan. Talagang abangan natin sa mga susunod na araw. Dahil babanat pa yan si Morales. Babanat pa rin yan si Banat Y. At abangan natin yung labanan nila, nila Judea at nila Bisdak. Ay sigurado mayroon din yan mga kababayan. Kasi yung iba hindi nakapunta ng Hong Kong. Hindi pinayagan may humarang. Ayaw nyo nun sa susunod? Tayo malalaman na lang natin yung mga baho nila. Nanggagaling din sa mga DDS. Diba? Ay si Sir Rodel pala galing ng California daw sabi niya. Naimbag nga Rabi Apo, watching from California, USA. Si Sir Wilfredo Lazar is also coming from California. Si Ma'am Charit ata California rin. Madami dito ay yung Cali Girls na tropa ni Tita Carclea, taga California rin yun. Dami nila dyan mga kababayan. Si Tokis Vlog, taga dyan din. Si Anthony Lim, taga rin yan, taga Pilipinas kagaya ko. Sino yun? Meron pa yan yung nasa Pinas. Oo nga pala. Nakalimutan ko, Ading Jay. Yun nga pala, mga kababayan. Si Badong, antayin ninyo. Magsasalita rin yan. Hindi rin po nabigyan yan ng papunta ng Hong Kong. Si Spencer naman at si Buster. Ay, magkalaban din si Buster to si Spencer. Oy, magtuklawan na sila. Di ba? Magtuklawan na sila. Tayo tatawa lang dito. Maghanda tayo popcorn. Ang sarap kayo manood. Tingnan nyo, tumatawa kayo. Di ba? Sabi ni Rowie, dapat hindi papayag. Yung hindi nakasama sa Hong Kong, tama yan. Paglaban nyo, dapat kasama kayo doon. Diba? Tapos sila lang ang may views, sila lang ang may pera. Lugi kayo. Papayag ba kayo doon? Hindi man ako Ilocano, pure Tagalog ako, pero masaya ako dahil nandito ako. Arigato, shoutout sa lahat. Hindi naman puro mga Ilocano dito, magots. Diba? Marami din dito mga Bisaya, Ilonggo, pure Tagalog. Halo-halo naman dito. At kahit mga DDS, okay dito Ay, mga kababayan, gusto ko lang po sanang i-announce, Kasi nagtataka yung iba, wag po kayong magalit sa akin. Hindi na po ako magbibigay kasi wala na akong paraan para magbigay ng jacket. Bakit? Pinatanggal ko po sa IT ng YouTube, kinausap ko yung chat support para wala na po tayong kasi nagkakaroon ng parang tawag dito. Pag may jacket, ginagawa nila, pag may basher, binubura ka agad at tapos nagkakainggitan yung iba. At saka trauma na po ako sa jacket, mga kababayan. Kasi 'di ba yung channel ko dati na-erase dahil napasukan ng hacker, dinidelete lahat tapos nilagyan ng bug yung aking channel hanggang hindi na po gumagana. So, pinatanggal ko doon sa IT, sa sa chat support para wag na po akong lagyan ng jacket, mga kababayan. So, hindi na ako nakakapagbigay. Diba? So, pasensya na po kayo. Kung kayo man ay nandito, makikilala ko naman po kayo. Sa araw-araw ba naman na tayo nagbablog, kilala ko na kayo kung sino yung lagi nandito. Diba? Sabi ni Cheryl sa monetization, wala po. Wala yan. Hindi nyo makikita dyan yung hindi na po makakapagbigay niyan. Okay, so pag-usapan naman natin mga kababayan, itong si Senador Ronald Bato de la Rosa. Dahil nga po mga kababayan, mga ka-GP, nung nakaraang araw, di ba? Pinag-usapan na siya po at si dating Pangulong Duterte ay inimbitahan doon sa Kongreso. Kadahilanan nga po niyan ay tungkol po sa extrajudicial killings at ng war on drugs na nangyari noon. O magkaiba man, EJK at war on drugs na may kinalaman itong mga ito. Ngayon mga kababayan, di ba, sa takot nitong si Bato,
nagsinungaling, gumawa ng kwento. Di ba? Kaya sinoplak siya kaagad ni Senator Chis Escudero. Oy, ikaw nga tong walang plano na pumunta at umattend dyan sa Kongreso. Bakit sasabihin mo ako nagpigil sa'yo? Di ba mga kababayan? At dahil nga nung naiipit na itong si Senator Bato, lumabas yung siya in interview mga kababayan. Nung siya po ay tinanong tungkol sa ano ba ang side mo. Meron ba talaga na nangyari na extra judicial killings nung panahon ni Duterte nung war on drugs mga kababayan? Na pressure ang loko. Biruin nyo, nagsalita. Sa katatanggol niya kay Digong mga kababayan, nakalimutan niya ata na dulas si Bato. Sabi ko sa inyo masarap itong si Bato. Masarap tong si Bato na cornerin. Sigurado magsasalita to, marami pang sasabihin to mga kababayan. Magsasalita talaga to ng gusto. Ipakita ko lang sa inyo yung pag-amin. Actually, hindi lang si Bato ang umamin, mga kababayan, na meron po talagang nangyari na extrajudicial killings nung panahon ng war on drugs. Ito, sabi ni Bato dito, Bato admits human rights violation in some drug war deaths. Paano nangyari yon? Paano napaamin si Bato? Ito kasi yung nangyari. Basahin ko na lang sa inyo ha. Ayon po dito sa balita, sabi rito, Senator Bato de la Rosa on Thursday said, the deaths in the Duterte administration's drug war should be investigated individually, as he admitted that there were rights or human rights violation in some cases. Maliwanag yan ha, yung pagkakasabi niya. Kasi ang kwento, nung una, dinadala-dala siya, kumbaga, pinapaligoy-ligoy itong si Bato. Madali lang pala tuma-corner. Sabi nila, di ba pinapatawag nga siya. Di nagkwento. Kukwento ko rin sa inyo. Ang sabi niyang ganon, bakit kailangan pa nating paabutin sa ICC? Kawawa yung mga pulis. Pabalik-balik. Ang tagal na niyan. Lahat naman nadidismiss. Diba? Paulit-ulit na lang yung investigasyon na yan. Wala naman nangyayari. Wala naman silang nakikita. He's actually pertaining noon. Nung panahon nila Duterte, syempre takot silang imbestigahan Diba? Tapos biglang-bigla mga kababayan, alam nyo ba, sagutin ko muna yung katanungan bakit ang ginagawa, ay mamaya na pala yun, sorry. Mamaya na pala yun, out of context. Sa dulo na lang. Tapos biglang, nung tinanong itong si Bato, oo nga, pero palagay mo ba, meron talaga na pangyayari na war on drugs? Nung war on drugs, meron talaga mga extrajudicial killings? May mga pagkakamali ba talaga ang mga pulis? Sabi niya, oo daw. Umuo ang gago. Patay ka, yari ka kay Duterte. Mga kababayan, nilaglag mo yung amo mo, parehas kay ni Bongo. Ha? Sabi niya, we should treat each case individually. I must say it clear. Hindi ko sinabi na walang nangyari na human rights violation during the war on drugs. Ang liwanag Hindi raw niya sinabi na walang nangyayari na human rights violation during war on drugs. So this is directly na sinabi niya na meron talaga mga kababayan. Yari ka ngayon kay Duterte. Ngayon, aminado tayo dyan na merong mga kaso na talagang na-violate. Oy! Yung right ng tao kasi, kung wala, dapat hindi nakasuhan yung mga pulis na gumawa ng kalokohan. Kasi kung wala, dapat walang pulis na nakonvict. Umamin na. Maliwanag, nag-iisip rin pala ito si Bato.
Mga kababayan, maliwanag yun ha, sinabi niya, tama nga naman, may mga nakasuhan sa human rights, may mga nakasuhan sa korte. Sa totoo, di ba? Na-convict sila eh. Sabi niya, ganito kasi pagkakasabi ng English kasi to eh. Paano ba si Bato magsalita? Hindi ko kamisado kung paano. I did not say that there were no human rights violation. Hindi, wag ko nang gayahin, hindi ko talaga kaya eh. I did not say that there were no human rights violation during the war on drugs. We acknowledge that there have been cases where people's rights have been violated, because if they haven't, there wouldn't have been any cases filed against the police. If there were none, there wouldn't have been any police convicted. So yun na nga yung kanina, mga ka-GP. So maliwanag na umamin na itong si Bato. So kasi gusto nila na ilalamp lahat yan na gawing crimes against humanity at ipasa sa International Criminal Court. Yun nga daw, kaya nagkakaroon ng investigation dyan sa Kamara. Kasi ito, takot na takot sila na baka mag-isa lalo at maraming sabihin. Diba? When in truth, in fact, na some of these cases, pagdating pa lang sa Department of Justice, dismiss na agad. Di ba mga kababayan, kaya naman na di-dismiss ka agad during the time of Duterte because they are afraid of Duterte. Kaso, dahil through proper investigation, lalabas na justified yung ginawa ng pulis. Siyempre, si Duterte na nagsabi, baback upan niya eh. Di ba? Maliwanag yung sabi ni Digong. Sabi niya dati, mga kababayan, sabi ni Digong, if it drugs, you shoot and kill. Duterte ordered Philippine Custom Police. Ano pa? Yung mga sinabi dito ni Duterte. Kill, kill, kill. Duterte words offer evidence in ICC. Duterte tells police officials to kill drug suspect. Mga kababayan. Tapos sa mga bagong graduate, free to kill. Duterte to newly appointed senior police officer. So ayun na, maliwanag. Hindi na siguro natin kailangan kalkalin ng husto ito. Diba? Pero eto may katanungan, isasabit ko lang. Bakit biglang-bigla na parang umaamin ang mga tao ni Duterte, mga kababayan? Bakit itong si Bato parang biglang tumalino? Dahil ba takot siya? Kaya napaamin na meron talagang mga na-violate na human rights nung panahon ni Duterte? Kasi marami ang nagtataka eh. Kahapon, during my live, may nagtanong, bakit parang mismo doon sa ginagawang investigasyon ni Abante, that's also waste of time, sabi nilang ganun. Bakit nasabing waste of time? Kasi wala naman pinupuntahan. Hindi naman natatanong itong si Duterte o hindi pumupunta, ganun din si Bato. Well, this is actually my perspective, mga kababayan. This is my point of view. Sasabihin ko sa inyo kung bakit biglang atang tumalino itong si Bato. Akala natin, biglang tumalino at natakot. Pero ang totoo, takot talaga sila sa ICC. Kaya ito nagsasalita, takot sa ICC, ba't nagsalita? Simple nga lang, ganito, makinig kayo, maigi. Diba takot sila sa ICC? So hindi sila papayag na sila ay mapunta sa ICC. And the only way, mga kababayan, mga ka-GP, na sila ay makaligtas sa tinatawag po natin na ICC, isa lang ang paraan. Umamin sila na meron talagang pagkakamali, na mayroong violation. Ito na nga yung ginagawa nila Bato. Para ano? Para litisin sila dito sa Pilipinas. At pag nilitis sila sa Pilipinas, mga kababayan, at yung kaso ng ICC ay parehas po ng ginagawa dito sa Pilipinas, parehong kaso yung nililitis, ay lalabas ngayon na itong ICC, that's the time na sila po ay kakalas. Kumbaga, iiwanan nila yung kaso dahil nakikita
na ang batas natin dito sa Pilipinas ay gumagana. Yaan ang gusto nilang patunayan. Gumagana yung batas natin dito para, mga kababayan, hindi na makialam ang ICC sa atin. Yun ang nakikita ko na dahilan kung bakit tila akala natin natatakot sila Bato na biglang-bigla, natakot, nadulas. Si Bato umamin. Inamin niya na meron talagang violation. Makukulong na kaya to? Mas gusto nilang makulong dito sa Pilipinas. Kasi simple. Isa pang dahilan. Bukod sa pag sila ay nakulong, pag inimbestigahan na dito, syempre, ang Pilipinas, kahit iniimbestigahan yan, ongoing, tumatagal po yung kaso. Diba? Yung paglilitis, sobrang tagal. At kung dumating ang point na sila ay makulong, mga kababayan, at let's say, just assume hindi ko sinabing totoo, assume na mapapalitan halimbawa si Pangulong Bongbong Marcos dahil nga sa mga maisog at sa, alam naman natin na masyadong ganid sa politika, sa pwesto, itong mga tao ng mga Duterte. Halimbawa na alis si Pangulong Bongbong Marcos at ang pumalit si Sara Duterte. What do you think what will going to happen, mga kababayan? Simple lang. 'Di ba? Makakasuhan sila Bato, makakasuhan sila Duterte, makukulong ng habang buhay. Tama? Pero dahil nga iba na ang presidente, 'di ba? Pwede silang mabigyan ng full pardon. Absolute pardon, mga kababayan. Kagaya ng nangyari kay Senador Robin Padilla, kaya po ito ay nakatakbo pa bilang senador at naging number 1 pa. Same thing, halimbawa, nakasuhan sila, nakulong dito sa Pilipinas. Nagsiserve na sila ng sentence. Natapos ngayon ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos at ang nakaupo naman, tumakbo bilang presidente si Baste, Duterte, or kahit sino mga kaalyado nila. Ganun pa rin ang gagawin. Bibigyan pa rin nila ng absolute pardon ang mga ito. So babalik yung kanilang kalayaan. Babalik yung kanilang karapatang bumoto at iboto. Ganon ang mangyayari, mga kababayan. Kaya sa mga nakakapansin, this is actually a tactic para sa akin. Yung ginagawa na pagdulas-dulas nitong si Bato. Kasi hindi lang si Bato, even itong si Police General ata to si Espinido. 'Di ba? Siya din ay nagsabi, mga kababayan, nung siya ay tinanong ni Abante doon sa Congress, ay sinabi niya rin po na meron talaga na violation during the war on drugs. So parang sabi ko, nagkakaisa na sila ng sinasabi . Are they willing to na imbestigahan, makulong, mga kababayan? So may plano talaga tong mga to. Kasi mag-aantay, parang ang gusto kong sabihin, mas gusto nila dito sa Pilipinas na sila ay mag-serve ng sentence or imbestigahan, 'di ba? Magkaroon ng paglilitis, at pag nakaupo na ang kanilang mga kakampi, that's the right time na sila po, 'di ba? Halimbawa, sila po ay convicted na. Napatunayan ng hukumang ito na si Senator Bato de la Rosa, tapos et al. Ang mga ito ay positibo, na sila po ay may kinalaman, na sila ay na-violate ang human rights. Maraming tao ang napatay nung panahon ng war on drugs ni Duterte. Di ba? Matik yun, pwede sila mag-appeal sa Supreme Court. Di ba? Pero hindi na yan. Hindi na sila mag-a-appeal. Sasabihin na lang nila, okay, tatanggapin na namin yan. Kasi nandun ang option ng pardon. Diba? Sabi ni Machu, ang tawag dyan, demokrasya.
Naglag na ba ako? Luis Otanyes Cristobal, good afternoon GP, watching from LA, California na imbag nga rabi kada kayo amen. Imbag mga rabi kada kayo amen dita po. Naglag na ba ako mga kababayan? Parang hindi naman. Si Macho Guapito, di ba sir noon umiiyak yan nung malaman niya na papasok na ang ICC, kawawa daw ang pamilya niya. Yun nga, di ba? Alam naman natin kung gaano katakot itong si Bato. Actually, takot talaga sila sa ICC. So ngayon, ang ginagawa nila, nagiging lantaran ang kanilang pag-amin na meron talagang violation of human rights nung panahon ng war on drugs. So napapansin ninyo, in order for them not to caught by the ICC, mga kababayan, ito lang ang leeway. Aminin nila, magpalitis sila dito sa Pilipinas, at pag nilitis sila ng Pilipinas ng ating judiciary, therefore ang ICC ay hindi na yan makikialam, kasi sasabihin ng ICC yung iniimbestigahan pala namin ay iniimbestigahan na ng sarili nilang bansa under ng kanilang judiciary. So iiwanan na nila yan mga kababayan. Scapegoat na ng mga nila Bato. Kasi nagulat ako eh. Totoo ba? Itong nakikita ko na itong si biglang-bigla na umamin. Lagot to kay Digong. Tapos maalala ko na naginip na naman ako kagabi. Sabi ko, usually lagi nangyayari to sa akin Pag meron akong iniisip, tapos natutulog ako, nagkakaroon pa ako ng mas maraming idea. Lumabas yung idea. Sabi kong ganun, oo nga no. Hindi pala ganun na siya ay nadulas. Ito ay on purpose na umaamin para dito na lang litisin sa Pilipinas. Para hindi matuloy sila na sila ay damputin ng ICC. Ron Ascara, shoutout po. Dan TV, alam mo boss, yung mga pulis na may hawak ng mga drug lord, sila lang din ang magpapatay sa mga yon. Mag-iisip din ng pag may time ha? Ha? Alam mo boss, yung mga pulis na may hawak ng mga drug lord, sila lang din ang magpapatay. Alam ko naman po yun, mga kababayan. Diyos ko. Dito lang, alam mo, Dan TV, hindi ako galit sa sinabi mo na mag-isip din ako pag may time. Alam ko yan. Dahil ang lugar namin dati, okay, meron dito, kahit dyan sa kabila dati, meron po dyan na mga supplier. Ito nung panahon na to, ito ang Little Tondo dati. So may mga supplier dito, may mga pusher. Hawak sila ng mga pulis. Ngayon, no, nagkaroon sila ng mga parang palitan po ng namumuno. Ang ginagawa nila, kailangan nila ngayon na magpasiklab sa bago nilang regional director o anuman tawag doon sa pinuno nila, hepe nila ng pulis. So ang gagawin nila, ilalaglag nila ngayon, dahil marami nang nalalaman yung tao nila, yung nagbibenta dito dati. Na makikita mo diyan sa sa bubungan, naghahabulan diyan, nagbabarilan. So alam ko 'yan. Ang mga pulis na 'yan, nilalaglag din nila yung mga hawak nila. Kaya wag niyo po akong sabihan, mag-isip-isip din. Dahil sa dami ng experience ko, 'di ba? Siguro pinanganak ako ng ganito para ma-experience ang lahat ng bagay. Pero hindi po ako galit kahit nasabihan niyo ako na mag-isip-isip din. 'Di ba? Okay lang po 'yan, walang problema. Furious Protector, Little Tondo, taga-Pandacan, kahilom ka ba? Hindi po, hindi. Pero tinawag din ito na Little Tondo yung lugar namin. Okay? So anong masasabi nyo dito mga kababayan? Totoo nga ba na itong si Bato ay sadya po na dahil sa takot ay naihi at nagsalita na meron talagang human rights violation during the war on drugs? Or is it tama ako
na this is all plan, this is on purpose, para sa ganon, sa takot nila sa ICC, better na umamin at dito na lang sa Pilipinas litisin. Ba? Okay. So mga kababayan, maraming salamat po muli sa inyong lahat ha. I'll try my best to have a live stream later on. Siguro doon na yun sa event namin. I don't know kung kaya pa. Pero thank you so much for this day na nakasama ko po kayo. Salamat sa tawanan natin kanina. At yung huli natin ay medyo sensitibo kaya hindi ko po ginawang katatawanan. Pero mga kababayan, I hope na meron po kayong nakuhang aral. Ito, yun lang naman po kasi talaga yung yung purpose ko sa buhay. Diba? Kaya tayo nagba-vlog, at least may makuha tayo. Sabi ko nga po sa inyo, if ever na ako po yung nagkamali, medyo batukan nyo ako ng konti. Ay nga pala, kahapon, I also content yung drugs na palutang-lutang sa Ilocos Sur sa Ilocos Norte. Mali ata yung interpretation ko doon. Pero mga kababayan, ito, babaguhin ko lang ng konti. Maihabol ko lang. Alam nyo yung lumulutang-lutang na yon, tapos nag-post ang DDS, sasabihin ko po sa inyo na bobo talaga ang mga DDS. Tanga-tanga talaga. Hindi marunong mag-isip. Nagets ko na yung point niya. Sabi kasi, di ba, nakita yon sa WPS nakaharap ng Ilocos Sur at Ilocos Norte. So kasi sa pinaglalaban natin ang WPS, tapos sabi nila, 'di ba? Kumbaga WPS sinasabi natin atin ito. So kung nakita daw sa Ilocos Norte at Ilocos Sur ang napalutang-lutang na shabu, ay atin daw ito. Huwag daw natin ibintang sa China. 'Di ba? Atin daw ito. Doon daw ito sa mga taga-norte. Kagago talaga. Okay, hanggang doon lang mga kababayan. Maraming salamat po at mag-ingat po tayo. Happy